Sigurado po kami dyan dahil wala pong nananalo ng 20 jackpot games in 1 month. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Kanina ka pa nakangisi. Mamay papasite kita in contempt. Don't you ever do that? Wala mo, nababasa ako ng comment section sa akong YouTube channel, ano? May mga nagko-comment dito sa YouTube channel ko, no? Katulad dito ni Steve De Guzman, no? 1976, sabi niya, Tolfo, yung investigasyon nga sa PCSO, ano nang nangyari, magkano nga yun? Tapos sabi dito na Alprex U, 99, Senator Rapi Tulfo, nagtatanong lang po ano na po nangyari sa investigasyon tungkol sa PCSO. And then si Montemar 4269, Rapi Tulfo, musta na yung PCSO investigation? Bakit huminto ka? Sinabihan ka ba ni Lisa wag nang ipagpatuloy kasi yung chip doon appointed by Lisa Marcos? Anong tiklop ni Tulfo lahat? Si Tulfo tiklop kay Lisa. Ooh. So yun o, panoorin natin yung latest sa PCSO investigation sa Senate. Good morning, everyone. The meeting is now called to order. Thank you for attending today's hearing of the Committee on Games and Amusement. May we first request the committee secretary to state our agenda for today's hearing? Comsec. Good afternoon, Your Honor. The agenda for today's hearing is Philippine Senate Resolution number 253, resolution directing the appropriate committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation to determine and maintain the integrity and trustworthiness of the Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO Lotto Games by Senator Pimentel, and Philippine Senate Resolution number 466, resolution directing the appropriate committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation the status of the prize fund tax remitted by the PCSO to the Bureau of Internal Revenue by Senator Tulfo. Your Honor. Okay. May we request the committee secretary to acknowledge the resource persons present today, both physically and virtually, Comsec? Yes, Your Honor. The guests present today are from the PCSO, Chairman Felix Reyes, retired. And from the PCSO, representing General Manager Robles, Attorney Laura Patiag. Good afternoon, Mr. Chair. And Mr. Arnel N. Casas. Good afternoon, Mr. Chair. From the DOF, represented by Attorney E.J. Siriban. Good afternoon, Your Honor. From the BIR, represented by Attorney Edgar Alan Reyes. Good afternoon, Mr. Chair. From the OGCC, represented by Attorney Government Counsel Reginald Jeremy Wan. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon. From the POSC, or the Philippine Online Systems Corporation, represented by Mr. Christopher Villaflor. Good afternoon, Mr. Chair. And also from the Pacific Online Corporation, and also from the Polai, Miss Evelyn Marking Javier. Good afternoon, Mr. Chair. From the Smart Info Incorporated, Attorney Odilon Santa Teresa. Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon. From the FPJPM, Mr. Joseph Kadsawan. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon. And also from the Ombudsman, Assistant Ombudsman Asirman T. Rafanan. Yes, Your Honor. And from the Pinoy Lotto Technologies, Attorney Jose Bernas will be running late. That's what he confirmed us. He confirmed to us, Your Honor. Thank you, Comsec. During the last hearing, we suspended on the topic questioning the integrity of PCSO. And then I requested from DICT to conduct an evaluation and assessment regarding the integrity of PCSO games, Lotto games. Kasi nga maraming mga
haka-haka noon, maraming mga nagsasabi na yung laro ng PCSO ay maraming pandaraya. Yung mga nananalo ay planted at madaling makurap yung sistema, kaya madaling magsingit ng mga taong gusto nilang panalunin. So that's why we requested from DICT to conduct an assessment. And more than a year ago pa ata yun. So I'm sure by now, meron na tayong resulta doon sa assessment na ginawa ng DICT. Comsec, andito ba yung DICT? Wala akong nakitang taga DICT. Running late din daw, sir. Because Running late. coming from some place pa raw na malayo, medyo malayo. Medyo malayo din pinanggalingan ko eh. Yan din sabi, sir. Next time you tell them to come in early. Kung Yes, sinabing 1 o'clock, na kaya naman sa iba nandito, tapos nagpapa-importante itong DICT. Dapat hindi sila ganon, dapat on time sila. Yes, sir. Right. Now, while waiting for DICT, meron mga questions that need to be answered by the PCSO. Umpisa natin dito sa reklamong natanggap po namin, itong Mendoza case. Naplansya ang ticket, pagkapanalo sa 642 noong October 2, 2014 at tumama ng premyong 12,391,600. Yung ticket ay naplansya, kaya nagkaroon ng problema doon sa ticket. Medyo may nabura ata or something like that. So, inakyat sa Supreme Court, and noong May 28, 2024, may decision ng Supreme Court telling PCSO na bayaran na itong nanalo, itong sa Mendoza. Si Antonio Filon Mendoza. Andito ba si Antonio Filon? But anyway, if he's not here, he sent us a letter requesting for assistance na makolek na yung panalo niya. PCSO, pakibigay na yung 12 million. Oh, before anything else, Comsec, administer the oath taking of everybody here present. Yes, sir. Those who have not sworn before in the past hearings, can you please stand up? Those who are not able to swear, please stand up. Can you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Can you please sit down? Thank you, Director Felipe Edao. Now, PCSO, 12,391,600. Sinabi na po ng Supreme Court na bayaran na itong ticket na pinalunan ni Mr. Antonio Filon Mendoza. Bakit dinidefine yung order ng Supreme Court? Mr. Chair, can I answer for the... Yes, yes. Chairman Felix Reyes, sir. Yes, totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory na. Okay. I was there when Mr. Mendoza went to the office, but unfortunately, one of the requirements is clearance from the Commission on Audit, and then we refer Mr. Mendoza to the office of the COA, and I understand that he was instructed to file because according to COA, it is a money claim against the government. And then there is this circular which need to be complied. So ang sabi po namin sa kanya, once he get the clearance on the same day that clearance will be presented to the PCSO, the check will be issued to him. Bakit kailangan po ng clearance samantalang ticket po yun na pinanalunan niya, tumama siya ng first prize, and then dinaan sa Supreme Court dahil nagkaroon natin problema sa ticket, di ba? Na-plansya ata. Totoo po. So ba't kinakailangan pagkukuha ng clearance sa Commission on Audit? Yung po ang
sabi sa amin po ng COA that Sino there po is- nagsabi? Nandito man taga-COA? Hindi ko po maintindihan, ano. Nanalo siya ng loto and then yung ticket na yon nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadaan pa siya sa COA? Bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po in layman's term. Ba't kailangan po? sabi po ng COA ay this claim of Mr. Mendoza is considered a money claim. So, a demand for payment of a sum of money, reimbursement or compensation arising from law or contract. Wait a minute, Judge. Sir, Yes. you're a judge, right? Yes, I am Former a judge. Now, kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan dumaan sa COA. Hindi po, Hindi, Mr. kasi Chair. that's exactly, It- you read to me consider- something, a circular from COA stating na kapag, since this is a money claim, kailangan kumuha mo ng clearance sa kanila. So ang sinasabi ko lang, so ibig sabihin from now on, lahat ng mga nananalo ng loto, kailangan kumuha muna ng clearance sa COA. Hindi po, Mr. Chair. Iba lamang po ang naging sitwasyon ni Mr. Mendoza Ano po kasi nga pinag-iba? po nagkaroon po ng legal disputes. Okay. So, at the time that he tried to claim the prize, nagkaroon nga po ng problema sa kanyang ticket. Okay. So, that's why it prompted him na mag-file nga po ng suit. At yun nga ho, nakarating ho sa Korte Suprema. Actually, ako as a former judge, when I received the decision by the Supreme Court, ang una ko rin noon inisip, talagang that's immediately executory and then the check should immediately be issued. But yun nga po, I understand that the PCSO to be safe, we made parang inquiry po from the COA if we can immediately issue the check based on the final and immediately executory by the Supreme Court. Okay. But we were, yun nga Sige po, pa. What's holding up COA to issue a clearance to Mr. Antonio Mendoza para maklaim na niya yung I understand po, Willing. hindi po siya nag-file ng hinihingi po ng COA. ano po yung hiningi ng COA? Ay, hindi ko lang po, I'm not aware, sorry Mr. Chair for that. I think it's the COA who can better answer that. Why don't we do this, Chairman Reyes? Why don't you assist Mr. Mendoza Actually po, pinarating na po namin to sa comply kanya. with COA regulation Pinarating na po namin sa kanya, natutulungan na po namin siya sa pagpa-file ng petition po sa COA para nga po mabilis. Yung po yata ang lawyer niya is advising other, parang ini-insist nila na there is no need for them to comply with what is being asked by the COA. So kaya po nagtatagal. Kami talagang amin nung sabi namin, we will prepare the petition. Okay, he just signed it pero iba po yata Sige ang po. advice sa kanya ng kanyang Yung abogado. lawyer. Okay. Pwede malaman what exactly the document na hinihingi ng COA to comply? Para po yata magpapile siya ng petition sa COA asking for a certificate of non-payment. So kailangan po niya mag-file ng certificate. So kami po pala nagbigay na nga po kami ng certificate of non-payment na pwede po niyang gamitin sa pagpapile po ng petition sa COA. And then pag pinaya niya po yung petition sa COA, ano pong susunod na mangyari sana? So i-evaluate po yun ng COA at pagka po na-complete na o na-satisfy na po ang COA, so probably they will give us the go signal for us to issue already the appropriate check. Okay, nagsabi ba yung kanyang lawyer kung bakit hindi nila gustong i-comply yung ni-request ng COA?
Sorry, Mr. Chair. I'm not in a position. I have not talked to the lawyer, Mr. Chair. Okay, sige po, Mr. Chairman, Chairman Reyes. Tatanungin namin siya kasi he wrote us a letter. Ito nga, at nagpapatulong siya. E-Lotto app inaccessible starting July 13, but there's still Lotto online app which is accessible. Pareho lang ng Lotto app ito. Meron tayong show PowerPoint presentation. Nasa na? Committee Sec? Okay. Mamaya na siguro yan para mapabilis tayo dahil konting oras lang tayo meron. Lundag na tayo doon sa wala pa yung DICT, COMSEC. Mr. Lawrence Garcia from DICT. Okay. Okay. Sir, ano po yung title position niyo sa DICT? Hi, good afternoon po, Your Honor. Lawrence Garcia po, Legislative Liaison Specialist. We're just coordinating po with the Office of ASEC Paraiso. Medyo sa isang meeting lang po siya, medyo tumagal po. So we're confirming po if kaya niyang humabol or if he can attend online po. Hindi, kaya importante rito eh. Kaya nga pinatuloy ko itong hearing nito para malaman yung resulta na pinagawa ko sa inyo na assessment and evaluation para tingnan kung meron pa rin ba integridad ang PCSO Lotto Games. Tapos wala kayo rito. Ba't ganon? Hindi mo masasagot siguro tanong ko kasi very technical itong mga tatanungin ko. Liaison officer ka, diba? So wala kang alam sa mga technical aspect. Yes po, Your Honor. Nasaan ang banda yung yung Alipores mo? Yung Alipores mo, saan banda na? Kino-confirm lang po namin, Your Honor, kung makakaabot po si ASEC. Kung makakaabot, so ibig sabihin, pwedeng hindi pa makaabot. Binigyan naman kayo ng enough notice. Bakit? You were given enough notice. Tama ba, COMSEC? Bakit pa sabihin na namin yung pinaka-boss niya sa DICT? COMSEC, pag hindi dumating, isabihin na natin yung secretary ng DICT. Kasama yung mga Alipores. Yung mga ito. Kayo importante rito eh. Alam niyo yan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng hearing, sunod-sunod tayo rito dahil marami nagdiskumpyado sa PCSO. At tinawagan namin kayo, humingi kami ng assistance sa inyo para kayo sa gobyerno ang gumawa ng assessment. Binigyan ko kayo ng napakahabang panahon, 1 taon na. O dapat by now, meron na kayong resulta. Dapat mag-report kayo sa taong bayan kung ano nangyari doon sa ginawa niyong assessment. COMSEC, pag hindi dumating, isabpina, DICT Secretary. Kasama yung mga technical people niya. Magpapatayo ng mga outlet ang PCSO. How many outlets are we talking about? Attorney Lauro Patiag, General Manager, Branch Operations Sector, PCSO. Attorney? With your permission, you're look into the Yes, sir. exact number is around 6,000 plus. 6,000. Yeah. Kailan po mag-uumpisa yun? The current Lotto operations are ongoing. This So- is under the 6,000 new terminals. terminals. So bagong mga franchisee ba ang tawag niyan? O not Agents, Your Honor. Okay, so 6,000 new agents. That's correct, Mr. Chair. Nung last hearing, may lumapit sa akin na mga dating Lotto agents na pinasara ninyo. So bakit hindi nang bigyan niyo priority? Yung 2,000.
kaysa naman mag-hire kayo ng mga bagong agents. Bago kayo magbigay, bago nyo bigay yung 6,000 na yan, bago nyo ibigay sa mga bagong agents, gusto ko unahin nyo yung 2,000 na sinibak nyo. Yes, Mr. Chair. To be exact on the figures, Mr. Chair, 6,097. And I understand these agents are the former agents who were operating under the old system, the legacy. They are the former agents? Yes po. Andito ba yung mga former agents? National, kaya po, si Pulay, Philippine Online Lottery Agents Association Incorporated. Kayo po yan, Ma'am Evelyn? Kayo ba yun? Mr. Chair, to my understanding, there are existing 6,097 lotto agents now compared to the 6,500 na dapat po nagkaroon. Tapos yung 2,000 po na supposedly meron silang bagong machine, hindi po sila nabigyan ng mga machine kasi wala pong machine. I guess that is what Attorney Pachag is saying na existing pa po. Yun po yung mga dati ng mga lotto agents, yung 6,097. I don't know, I heard na magbubukas po sila ng mga ibang outlets pa, pero I mean, that has to be confirmed pa po. Yun nga po, magbubukas kayo ng mga bagong outlets. Tama, Attorney Pachag? Yes, Mr. Chair. As per our records, there will be additional 273 new machines or agents to be opened. 273. 273. Sabi niyo po 6,000. Ano yun yung present? Yeah po, yung 6,097 are the present agents. Okay. So doon sa 297 new outlets to be opened, magkakaroon yung mga bagong machines yun. Yes, that's correct, Mr. Chair. Okay. So ang gusto ko, yung sa 297, lahat yan ibibigay doon sa mga dating agents ng PCSO na nawala ng trabaho. I understand that's the practice, Mr. Chair. We are actually informing those agents who were previously, whose agencies were terminated, and they are the priority. Ma'am Evelyn? Mr. Chair, the lotto agents in Mindanao, Vismin and Mindanao, has been requesting me to relay message to them that they have approached their branch manager in asking as to when they're going to have their machines because they're still holding on, no? Kasi ayaw pa po nila, gusto talaga nila magbukas pa. Pero yung mga branch managers po yata, they were not informed na talaga pong magkakaroon din sila ng machine and they don't like to accept. Pinag-a-apply po sila ng bagong parang application po and pababayarin po sila ng 2,500 ulit para parang bagong application po yung gagawin sa kanila. So they're hoping kasi po dun sa previous conversation po natin or previous committee hearing natin last February na you were requesting po na sana makipagtulungan po with the former chair Junie Kua and the PGNC with the machine pero nakipag-coordinate naman po kami pero hindi nga lang po na-aksyonan na matulungan sila. I remember we were promised na 8 to 10 months for the delivery and yung calculation that was supposed to be October to December yung maging delivery. And so ang akin dito Attorney Pachag, kailangan maibigay lahat doon sa mga nawala ng franchise or nawala ng outlet. Every single one of them, one of those na sabi niyo 297, maibigay sa kanila. So sabi niyo, yan ang ginagawa niyo ngayon. Bakit wala nakarating sa kanila? Wala mga abiso? I understand, Mr. Chair, out of the 273, exactly. 273. 273. Out of which 207 were actually issued the order for the installation. And the 20 remaining are subject for cancellation. May mga technical defects po kasi itong new machine as reported. And there are pending 46 new terminals for installation are pending. As of September 23, Mr. Chair. Okay. Ma'am Evelyn? Satisfied ka dun sa sinasabi?
Sana nga po magkaroon na sila ng mga machine kasi magwa 1 year na po sa October 1 na wala po silang income. Marami pa hong nawalan ng trabaho. Kahit ako nga rin po na terminate din. So kailan talaga, Attorney Pachag, may gagaranti ninyo na may di-deliver na po yung mga new machines dun sa mga dating lotto operators na nawalan ng pwesto? Nawalan ng Mr. Chair, as mentioned earlier in the past, the new contract for the so-called PLS, Philippine Lottery System, has a maximum of 6,500. Tama po ba? Sa gaming po. And as reported also, yung minention ko po kanina, 6,097 ay nag-ooperate and ito pong 273 nga yung forthcoming for installation or 207 have already been installed with machines. Kaya yung difference po dito as per information, may mga defective terminals. So yun po yung nako-communicate as per our gaming sector in charge po doon sa aming terminals doon po sa provider namin ng machine. Ma'am Evelyn, nasabi niyo po sa staff namin na nakakatanggap kayo ng death threat. Andito ba yung nagbibigay siya ng death threat? Tingnan mo mga mukha nila. Andito. Well, not really coming from the PCSO, pero ano po, syempre I fear for my life also kasi I come here to help the 2,000 lotto agents po and nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me kung sakaling kasi nga I was not really expecting na magkakaroon pa po ulit ng committee hearing, I mean about dito sa problema po namin. So ano pong sinasabi sa death threat? wala po na mag-iingat po ako. Mag-iingat po ako sa pagpunta ng Senado. Mag-ingat. So alam nitong nagbigay ng death threat na magkakaroon tayo ng hearing? Opo. Nung po nung pong bago po kayo nagpatawag ulit ng hearing. Nung September 12. Tapos po na move po sa September 18, di po pa bago ho ngayon today. Okay. I will coordinate with the PNP, COMSEC. Siguro coordinate tayo sa USAA para bigyan ng security si ma'am para masiguro makauwi siya ng maayos sa bahay niya. And then Salamat. And then kung kinakailangan, we will coordinate with the PNP. Mabigyan siya ng security 24/7. Maraming salamat po. Okay na, ipablato niyo na po yan, ma'am. Kailangan kasi yan para mabigyan kayo ng VIP security ng PNP. Ako po ang lalakad dyan para ma-assure na ikaw ay safe at makakating ka sa mga susunod na hearing at walang pag-alinlangan on your part. Maraming salamat po. Grabe naman kung sino ka sa inyo. Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Nag-hearing kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pang ginagawa nyo. Kanina ka pa. Huwag ganun. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala nyo itong hearing na to. Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. I'm sorry, Mr. Chair. My Don't apologies. do that again. August 2024 statement of PCSO Chair Felix Reyes. To increase revenue, PCSO approve a policy allowing us to install lotto outlets in chains of business such as remittance centers. Ano ibig sabihin po nito? Allowing to install lotto outlets in chains of businesses such as remittance centers. So, mag-install kayo ng mga lotto outlets sa mga remittance centers, magbibigay ka ng mga machines? Mr. Chair, asahan nga rin po ng PCSO na madagdagan nga po ang aming revenue. During the past administration, meron na po silang tinawag na corporate-owned chain of business level 1. Yun po ay, kung kayo po ay you own a business and you have, doon sa level 1 is, ilan ba yun? Ito po ay isa pong recommendation na nanggaling po sa gaming. If we can possibly actually we already passed corporate-owned chain of business level 2 for at least 3,000 units.
or outlet. Ang maaari po mag-qualify dyan, yung pong halimbawa pong Palawan Express o Itataya po. Yung po meron na pong may mga outlet. Yung may mga outlet ng negosyong Opo, existing. tulad ng remittance center. Tulad nga po ng Palawan Express o So, yung ilan pong po previous yan? ay Luwelier. 2,000? 3,000? Yung pong doon sa COCB level 2 is minimum of 3,000. Sapagkat amin pong iniisip, kung meron nung karagdagan 3,000 outlet na magbebenta ng aming produkto, well, surely that will increase our revenue. Okay. Yun nga po, sir, Chairman. Ang gusto ko, bigyan ng priority yung mga nawalan. Di ba, nung last hearing na ikwento nila sa amin, wala pa ata kayo dito noon, na kamaramihan sa kanila, mga senior citizen, mga OFW na nakapag-ipon, mga senior citizen, yung kanilang lifetime savings, in-invest sa Lotto outlet, and then, nawalan sila dahil kinansila yung kanilang operations ng PCSO. Yun ang bigyan natin priority. Huwag yung mga remittance center. Ang yayaman niya yung mga Palawan, Luwelier. Bakit yun? Hindi unahin sila. Totoo po yan na naging, yan po ay isa sa amin po naging discussion. Pero siyempre po, ang PCSO ay amin din pong tinutupad yung business, yung judgment. Sapagkat, Ano po ang business judgment po, sir? Sapagkat pag nagtayo po ng outlet, yun daw pong terminal na gagamitin, that will cost 450,000 pesos. And you need to wait for at least 18 months. Ito pong sa COCB na amin nung tinatawag, wala hong expense on our part. They will use their gadget at their own expense, including their betting platform end-to-end po. So yun ho ang nag-udyok ho sa amin. No additional cost on the part of the government. There will be at least 3,000 outlets who will be selling our product, and surely that will increase our revenue. I understand po, sir. I understand. I know where you're coming from. Okay? But this is where I'm coming from. Bago kayo mag-isip ng mga new projects such as opening more outlets to generate revenues for the PCSO, pag-isip muna kayo ng paraan kung paano natin maibalik sila sa operations. Dahil matagal na sila nag-aantay, kawawa po sila. Nagugutom po yung pamilya nila. Senior citizens sila na yung lifetime savings nila ibinuhos dyan. Mga OFWs nagpapawi sa ibang bansa na tinatawag natin mga buhay na bayani, makabagong bayani. Pagdating dito, nag-invest sila sa PCSO para sa Lotto outlet, and then tinanggal sa kanila yon. Yung po munang isipin natin kung paano natin sila maibalik. Patuloy naman po ang aming kagustuhan na talagang mabalik yun. Kaya lang ho, Kasi sir, let me finish po, Chairman. Kasi, Chairman, masakit sa kalooban nila. If I were in their shoe, or if you were in their shoe, hindi ba sasama ang loob mo? Na teka muna, left and right ang bukas ng mga bagong proyekto para magkaroon ng mga bagong outlet, kung sino-sino, kung saan-saang lugar, tapos kami napapabayaan na. Sasama ang loob mo, di ba, sir? Totoo po yan. Kaya nga lang po, ang nagiging problema nga ho, ay matagal pong orderin ho, yun yung terminal na ibibigay namin sa kanila. Kaya ho, for the meantime... Akala ko ba sabi October this year? Yun ang pinamis nung last hearing Sinabi October, ano na ngayon? Mr. Chair, Mag-October. may be allowed to Yes, sir. respond to the initial question. You are Mr. Arnel Casas, Yes, sir. Assistant General Manager, Gaming Product and Marketing Sector, PCSO. Go ahead po, sir. Yes, sir. Sa question nyo po na unahin yung mga Lotto agents, ito po ang sagot ng PCSO, Mr. Chair. Para po, kasi last hearing, merong around 2,000 Lotto agents na gusto magkaroon ng Lotto outlets. I understand it's less than 1,000 now. And ito po ang sagot ng PCSO. Kasama po sila dito. Mr. Chair. Kasama. Yes, sir. Kung kasama sila, bakit po hindi sila mga naimpormahan? Huwag ko kayo matakot, Ma'am Evelyn. Go ahead, sabihin niyo po. Anyway, I'll provide you security. Makauwi ko kayo ng mahinahon, ng matiwasay ngayong araw na ito. OSA will provide you security, and then we will coordinate with the PNP na para mabigyan ka ng protection. Go ahead po, ma'am. Thank you po.
Sir Arnel, kasi what's this? Yung 2,000 Lotto outlet po na yon na supposedly, di ba, dapat na may aayusin po na ano na parang, pero hindi na raw yata pwede gamitin yung legacy machine, yung mga lumang machine natin ng paggagamit sa kanila. So we were hoping kasi po na akala ko magpo-purchase na po talaga ang PCSO ng mga bagong machine para po sa kanila. Kasi yun po ang inaasahan ng mga taga-Vismin po sa kayong mga ibang nasarado. So I mean from that time po na we had our last hearing po, if nag-order po kayo, di ba hindi naman po kayo ang bibili nun, kundi po yung provider po. Hindi ho yata talaga sorry po pero with due respect, pero hindi ko po alam kung nagkaroon din po ba ng pagkakataon na talaga pong nag-order kayo ng machine para dito sa nawalan ng mga machine. Please answer, Mr. Casas. Mr. Chair, in response to that, we tried to do a reorder po. Ang sinasabi nga po ni Judge kanina, ni aming chair, it's 450,000 per machine and it will take around 18 months bago dumating dito. Masyado matagal. So, ang management po ay nag-isip kung paraan kung paano po mapapabilis na magkaroon ng mga machine. And ito po nga po yung level 2 corporate owned chain business na mabilis po ang deployment ng mga machine for so long na meron kayong area, hindi na po ninyo kailangang mag-put up ng Lotto outlet. You have existing business, pwede na rin po. Iyon po ang tinitingnan. Kaya po, yung sinasabi mo, bumabalik naman tayo sa mga Palawan, Luwilier. Ang sa akin po, dito at parang sinamplaka na tayo rito since the previous hearings. Yung mga nawalan po ng outlet, yung napasara, sana mag-isip po kayo ng paraan kung paano sila maibalik. Yun sana, bago kayo mag-isip ng kung ano ng klaseng mga projects to generate additional revenue for the PCSO, sila munang isipin nyo. Kawawa sila, sir. Awang-awa ko sa kanila. Di ba kasi nakakaya naman, sir, parang pinapalaway nyo sila, tumutulong laway nila na may mga bagong outlets, mga bagong bukas, ito, mga mayayaman na ito Yung mga sinasabing remittance centers, ang yayaman ng mga yan, mga bilyonaryo yan, daming outlets niyan, left and right. Unahin muna natin to sila, maliliit, mag-isip kayo ng pamamaraan. Kasi kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Alam niyo yung kasabihan sa atin, di ba, sir? Before you think of any project which pertains to putting up more Lotto outlets, please, sir, think of them. Mr. Chair? Yes, sir. Tila po yata mahirap na kung ang bibilhin yung the same machine. Akin pong, I will discuss it with the board because there is this proponent na parang it's a fixed POS. Na which is more cheaper at saka mabilis ho. Siguro ho, it is possible, pwede naman ho namin siguro yun ang ipagamit. Doon sa 2,000 na yun, na instead na iintay no natin bilhin yung machine na baka nga hindi na available and because of this modern technology, if we can replace it with this nakakita na rin ako at pinaresenta ko sa amin, I think I will discuss it with the board. Ito ang ating ipagamit sa kanila para muling mabuksan yung kanilang mga Lotto outlet at tuloy ulit ang kanilang mga negosyo. May gusto ko sabihin si Mr. Joseph Kadsawan, and you're from sana po? Okay na. From okay, sige, mamaya ka na pala. Ikaw yung sa 14%. yes, Your Honor. Okay, sige, tapusin mo natin to si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn? Mr. Chair, I would like also to let the PCSO department heads, the chairman and the AGM and both AGM Arnel and AGM Pachag. Actually, the Vismin group po, the Lotto agents, have been asking me to help them to file a case against PCSO
kasi po yung ginawa pong pag-terminate sa kanila talagang grabe po talaga yon ginawa sa kanila. Pero ako lang po yung nakikiusap sa kanila na wag po naming labanan ang pieces at umaasa pa rin po kami na mareresolve pa po yan. Kasi nga na-advise na rin sila ng mga lawyers nila na magsampa na po sila ng kaso individually sa ombudsman kasi nawalan po sila ng hanap buhay parang humingi daw po ng damages. But being the president of this organization, I was telling them na wag na muna, antayin natin kasi baka naman pwede pa tayong matulungan ng PCSO. Antayin lang natin siguro na makabili sila ng mga bagong machine. And they're saying po na bakit po nadja-jack up yung mga nung time ng email iloto pa po, nadja-jack up yung mga jackpot ng ganung kataas. Bakit hindi po tulungan itong mga lotto agents na ito or man lang bigyan man lang po sana ng tulungan man lang po, bigyan ng ayuda kasi wala ho silang maraming nawalan ng hanap buhay sa kanila at nakikinabang po ng grabe ngayon yung mga STL po at saka yung mga illegal po na nagpapataya dun sa lugar nila. Sa nakakahinayang po kasi talagang marami po talagang tumataya ng mga loto sa kanila dahil meron nga pong tiwala sa lotto outlet. Pero ngayon po, yung mga ibang agents din po natin nagsasuffer din po dahil pinapagamit po yung 2D sa STL, 2D at saka yung 3D sa kanila. Sa lotto outlet po yan Kami po sa amin po yung 2D at saka 3D. Pero pinayagan daw po ng PCSO na gamitin daw po yung 2D at saka yung 3D. 2-digit. Opo, ginagamit po yung 2-digit saka 3-digit ng pagpapataya at mas matataas po yung binibigay nila na bayad sa payouts. Kaya yung mga iba nating natitira pong lotto outlet dahil din po hindi na ibabalik yung cancellation, marami na rin pong nagsara. I mean, bukod sa nabigyan ng machine yung mga iba po talagang nagsarado na po sila kasi hindi na nila po kaya mag-abono sa cancellation at saka yung mga pataya po ng ginagamit po yung 2D. Wala nang tumataya sa loto ng 2D at 3D. Doon po sila tumataya sa STL. O nga pala, PCSO, bakit pinayagan itong STL na magpataya ng 2D at saka 3D originally sa PCSO? Sa sa mga lotto agents? Ayun, nawala ng hanap buhay. Marami sa kanila nalugi hanggang sa na-bankrupt. Bakit po inalaw yon? Yes, Mr. Casos, sir. Mr. Chair, if we look at it, yung STL po natin, ito po yung mga Weteng and Masyaw. Sa Masyaw sa Mindanao, which is 3 numero. Weteng sa Luzon area, which is yung 1 to 30, 1 to 40, nagbabari po yun. Now, sa PCSO po, we have fixed to 1 to 30 digit game natin. Yung mga STL po, may mga variants po yan, iba-iba po, Mr. Chair. Kaya hindi po pwedeng i-compare sa digit game and 3-digit game of the PCSO. Yes. Ma'am Evelyn, sabi mo, kaysa mag-file kayo ng kaso sa ombudsman against PCSO, marami kayong mga agents, mas gusto niyo makipag-usap na lang sa kanila. So meron ho ba kayong timetable kung hanggang kailan nyo dapat ma-resolve na yung problema ninyo with the PCSO bago kayo mag-file ng case ombudsman? Kasi one way or the other, para sa akin, kailan mo talaga mag-file ng case? Kung hindi natupad yung kagustuhan ninyo after a certain period of time, hindi naman pwede kayo mag-antay na lang ng matagal na panahon. Di po ba? Nag-antay na kayo, matagal na anantay nyo These people have been waiting, 24/7 po yung cellphone ko. They've been calling me and they're asking me kung ano na po nangyari, kung meron pong update na magkakaroon pa po ba sila ng machine. Because yung branch managers nila po are saying na wala nga daw hong machine. Tapos malalaman nila na yung mga iba na bigyan. Parang yung mga bago pa lang application na bigyan. Pero yung mga dati na po, hindi po talaga sila nabigyan ng machine. Yung mga bagong application po ng mga lotto agents, nabigyan sila. Okay, ano yung mga machines na binigay po sa mga bagong lotto agents? Same machine po. Same? Same machine po ng yung PLS, yung pinalitan po ng Legacy. Yun pa rin po kasi Yun yung mga nabigyan. Opo, may nabigyan po. Okay. So, Sir, Mr. Casas or Attorney Pachag, meron palang mga nabigyan na ng machines
mga bagong lotto agents? Ba't din na binigyan sa mga luma? Sa mga dati na... Yes, Mr. Chair. I think doon po sa sa 6,697, majority of them are mga dati pong agents. Alala po akong exact figures, Mr. Chair. Dapat hindi po majority, dapat lahat sila. Dapat yung muna inuna, each and every one of them. Hanggang sa nabigyan ng lahat yung napasara, then pwede na kayo mamigay ng mga machine sa mga bagong agents. Yun po yung ibig namin sabihin dito. Di ba? Meron daw nabigyan, Ma'am Evelyn? Opo, yung mga pong bagong application daw po. Hindi, sa inyo sa mga luma, may nabigyan? Wala po. Ni isa? Wala po. Mga hanggang ngayon po, nag-a-appeal. Sabi ko nga, sumulat sila kay... Teka muna, Attorney Patsyag, you're under oath. Sabi mo, may nabigyan, majority of them doon sa, ilan yun? Ilang machines? Dito po sa 6,097, Mr. Chair. Ito po ang alam kong available na information. Then give me a list of those names. Ibabangga ngayon ni Ma'am Evelyn sa listahan ng mga miyembro niya at kapag lumitaw na hindi, ipapakontem kita. Yes, Mr. Chair. Lying. Sasabit pa. Okay. Kasi sabi mo, ma'am, wala ni isa sa inyo, ano? Walang nabigyan. Ang sabi niya, majority daw nung 6,000. Yung mga iba po sa Luzon yata nabigyan po nila. Pero sa Mindanao, sabi po nila wala pa daw ho. Yung mga bagong mga agents lang po na nag-apply. Hindi po yung mga dating agents na nabigyan po sila ng machine. Okay. Ma'am, ganito. Pwede ho ba, Attorney Patsyag, next week, magbigay na kayo sa amin ng report, final report tungkol doon sa inyo pong plano na para mapagbigyan itong mga napasara ninyo mga lotto outlets before. Ano po yung plano ninyo? At siyempre yung plano na yung gusto ko po ay positive na sila ay makabubukas muli. Yes, Mr. Chair, we will coordinate with the gaping sector in charge of the terminals, Mr. Chair, and the management. Okay. Another topic that we have to discuss also is 14% commission to Pacific Online based on the daily sales paid on a weekly basis. Kaya nandito yung FPJPN. Mr. Joseph Kadsawan. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Tulfo. Sige po, go ahead po. Mr. Kadsawan. Noong June 10 po is nag-file kami ng complaint sa Ombudsman against the PCSO directors and GM. Sir, I would like to acknowledge the presence of our chairman, Senator Mark Villar. Siya po ang chairman ng Games and Amusement. Good afternoon, Senator Villar. Go ahead po, Sir Joseph. So yun, sa apan nakinig kami sa mga previous hearing nyo dito sa Senate and most of my members are talaga tumataya sa loto. So nung napanood namin ng mga inquiries dito regarding sa PCSO, lalo na sa pagpasok ng Memorandum of Agreement ng POSC and with PCSO, marami kami nakita na discrepancies, butas. At ano po yung mga butas na yun, sir? The 14% commission. Malaki. Pati yung mga requirements from the OGCC, lalo na po yung approval of from the Office of the President. Okay. At na-file nyo na po yung kaso sa Ombudsman? Noong June 10 po. June 10. This year? This year. Okay. Andito si Asriman Rafanan, Assistant Ombudsman. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafanan. Natanggap niyo na po yung case na ipinail nila? Yeah, I think was this the case filed against PCSO officer Melquiades Robles? Was that the one? Yes, sir. It's under fact-finding investigation, Mr. Chair. So the field investigator would be coordinating with the witnesses of the complainants in order to strengthen and gather the evidence. So ngayon, nag-gather kayo ng mga pieces of evidence para matingnan kung yung kaso ba ay may merit o wala. And then how long would it take until such time na kayo po ay makapaglabas ng inyo pong resolution, sir? The belongs to the different department, Mr. Chair, the fact field investigation office. So it would take around
it depends upon the nature of the case and the extent of the fact-finding leads that were provided in the complaint. If it would take a few months or more than that, Mr. Chair. But no more than a year, sir. If it's not that complex matter, Mr. Chair. Okay. Andito ba yung Office of the Government Corporate Counsel? Good afternoon, Mr. Chairman. Pwedeng basahin niyo po yung kontrata between Pacific Online and PCSO? Kasi di ba trabaho niyo yun, that's part of your mandate, na reviewin yung mga kontrata ng mga gobyerno? Yes, Mr. Chairman. So na-review na ho ba? Nakita niyo na po yung contract? Yes, Mr. Chairman. There was an OGCC contract review as early as January and another one in May 2000. So ano sa tingin niyo kung nabasa niyo na po ang contract? Kasi sabi ni Mr. Kansawan, tad-tad ng butas yung kontrata. So kayo po, na-review na ho ba? Ano pong opinion niyo bilang taga-OGCC? Yes, Mr. Chairman. In the January 31, 2024, there was an opinion issued by then Government Corporate Counsel Quevedo, which basically said that the contract had some infirmities that needed to be... Infirmities? Yes, sir. So ibig sabihin may problema? Yes, sir. Infirmed yung contract? But in May 2024, there was another opinion issued by the new Government Corporate Counsel, Solomon Hermosura, which states essentially that MOA is tenable, appears to be tenable. Oh, biglang nag-flip. Ba't ganon? Usually, it happens, Mr. Chairman, if there are new information given to the office or there are other circumstances previously not related to the office. So it can happen. Si Commissioner Quevedo, ito yung nag-issue na infirmed yung contract. Diba? Yes, Mr. Chairman. After na ginawa niya yun, sinibak siya. January 31, 2024, sinibak siya. Yes, Mr. Chairman, it appears that way. It appears that. Well, then dapat ituloy, Mr. Kansawan, tututukan natin yung kaso niya sa Ombudsman. Thank you, Mr. Chair. And same thing, yung I have nothing against you, Mr. Felix Reyes, and I don't know you. It's very unfortunate na yung chairman na pinalitan mo para sa akin, gumagawa ng tamang trabaho yun, pero sinibak din. At ipinalit ikaw. Nalulungkot ako dahil siya'y napalitan. Actually, talagang sinibak siya. Talagang mukhang may nangyaring kalokohan sa PCSO. After na ilang hearing, and he always attend. Hindi nag-absent yun. And I know that former chairman, napakatinong tao yun. Kung sino pa yung matino, yun ang nasisibak. Yung mga loko-loko, kapit sa pwesto. Mr. Chair. Good. Support that. Okay. PCSO planning to introduce Lotto Bilyonaryo. Pinakamaliit na mapapanalunan ay 1 billion. Wow. Lotto Bilyonaryo, pinakamaliit na mapapanalunan 1 billion. Aba, maraming yayaman, maraming maging bilyonaryo dito, hindi sa mananaya, kundi sa mga tumatawa si Ma'am Evelyn, tumatawa. Ako po, kinakabahan ako rito. Lotto Bilyonaryo, maraming maging bilyonaryo mga taga-gobyerno rito. Hindi yung mga mahihirap na kababayan natin na mananaya. What is this Lotto Bilyonaryo, sir? Mr. Chair, I will answer for that. Yes, sir. Yan po ay amin pong karagdagang variant sa ating pong existing loto. Ito naman po ay ginagawa rin po sa other jurisdictions. Sa Amerika po, meron po silang Powerball, meron po silang Mega Million. Sa amin pong hangarin, lumaki pa nga po ang benta
at madagdagan ang revenue at pati nga rin po ang ating charity work, ay di amin pong sinubuk at amin hong pilit susubukan kung yun hong ginagawa ho sa ibang bansa ay pwede na rin hong gawin dito. Kasi it is also very unfortunate na yun hong mega millions sa Amerika, pwede na rin hong i-market dito. Makakataya na ho kayo dito ng loto ho sa Amerika na online. Kaya ho amin hong minarapat na ba't hindi tayo mag-introduce ng almost similar variant na tinawag nga ho naming Lotto Bilyonaryo. Okay. Bago kayo mag-open itong Lotto Bilyonaryo, kailangan PCSO should come out clean. And it should be clear to everybody na hindi pa rin nako-compromise ang integrity ng PCSO Lotto. Because that's the reason why we're having this hearing. Kaya nga galit ako dahil sa DICT. Nasaan yung alipores mo sa DICT, Mr. Garcia? Sir? Nasaan na? Your Honor, I'm still coordinating po with the office. But Your Honor, we upon checking po, we've already sent a copy of the vulnerability assessment reports to your office po. Pero ang kailangan, sir, magpaliwanag kayo. Ipaliwanag nyo in layman's term kung ano yung report na yun. Maging kami, hindi man namin masyadong maintindihan. Kaya himay-himay nyo yung report na yun at ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi yung kami magpapaliwanag sa taong bayan, kayo magpapaliwanag. Kasi kayong gumawa ng assessment. Yung madaling maintindihan. Now, ito, Lotto Bilyonaryo. Sir, Mr. Reyes, I would not recommend that PCSO would come out with this new game, a Lotto Bilyonaryo. Ayusin niyo muna yung integrity kasi questionable po. Alam niyo naman to, di ba? Opo, kaya nga maraming nagko-question sa integridad ng PCSO. Opo, kaya nga po kami ay natutuwa at nagkaroon po ng ganitong pong pagpupulong dito pong ito pong committee na ito at sa hangarin po natin talagang to come out kung meron nga pong problema sa PCSO so that the committee can issue a resolution of what's the best thing to do at para nga po at kung wala naman, para naman po mabalik din po yung integridad para po sa ating pumananayang Pilipino. Wala po ako nakikitang problema na gumawa ng mga panibagong mga laro ang PCSO to generate revenue and of course yung mga revenue na generate yun na pupunta naman sa charity and most of those monies. Pero ayusin muna natin yung integridad ng PCSO. Dapat maging malinis muna, mapatunayan na malinis at walang kalokohan sa yon. And then pangalawa, bago ka mag-isip ng mga bagong project, ulitin ko for the nth time, ayusin muna natin yung problema nila Ma'am Evelyn Javier. Maawa naman po kayo. Huwag yung mag-open kayo sa mga Luwelier, Palawan, kung ano pa ba yung pera padala. Ang yayaman ng mga yun, bibigyan nyo ng bagong negosyo. Yun mo lang napasara, mga senior citizen, mga PWD, diba, OFWs na nag-invest tapos biglang nawala yung investment nila, napunta sa wala dahil pinasara sila. Sila muna unahin. Saka na yung mga remittance center. Wag po. Opo, Mr. Chair, we'll take note of that. Thank you, sir. Kagaya nga po ng aking... Dahil kapag hindi, araw-arawin ko kayo. Kagaya nga po ng aking sinabi kanina, kung mahirap nga po yung procurement ng lumang machine, kung yun hong akin nung sinasabi na yung parang modern POS, kung yun hong ay magagamit nila with the same linkages, I will suggest it to the board. Ma'am Evelyn? With the previous administration, it was offered to us. No, I mean the former administration offered to us, but we wrote them a letter that would. I mean the lotto outlet, the physical lotto outlet will be affected by that kasi para pong ano yan cellphone po yan na yung mga mananaya po na mga kabo po ng ST lang hahawak po yan, magpapataya po sila doon, hindi po mismo doon sa lotto outlet, lalakad po yan. So magiging kalaban po ng lotto outlet namin yan kasi gagamit po sila ng gadget, iaalok po nila yung mga tao na doon tumaya. So parang dati po pinatigil na rin yan kasi parang
syempre, yung puso po nung dating administrasyon, nasa mga lotto agents, ayaw nila po kami na maapektuhan at matuluyang magsarado. Kaya hindi po kami pabor dyan po sa POS. Sorry po, with due respect, Chairman, yung POS po na yan po yung dati pang pinag-uusapan na nung naintindihan po namin na hindi talaga po kami makikinabang dyan. Or kung meron man po makikinabang na saradong loto, yan po ay maglalako. Lalako nila kahit sa amin pong harap ng loto, pwede sila dun i-encourage po yung mga mananaya namin na doon na tumaya po sa POS. Kasi handheld po yun eh. Parang dati we had like that yung sa, parang yung sa bingo, yung meron din dating binigay dati ang PCSO noon na parang lalagyan nyo po ng load tapos tataya kayo. Tapos wala rin naman pong nangyari. Kaya parang sa amin ngayon, iba, dati nasa amin yung loto yun pong machine na yun. Pero kung ibibigay po yan doon sa mga tao para makakannibalize po yung sales ng mga physical lotto outlet. Mr. Kadsawan, ikaw ba isa sa mga napadalang death threat as well? O si Ma'am Evelyn lang? Ano po yun? Basta yung pa kayo napadala ng death threat? Noong June po, may fictitious caller na kaming natatanggap na sinasabi na actually sa wife ko na tumawag eh. Sinabi sa wife ko na pag mag-ingat yung asawa mo, kayo, dahil hindi basta-basta yung binabangga nyo. Okay, Comsec, make sure na mahatid natin to USAA siguro. Mahatid natin ng maayos sa kanilang bahay. Itong dalawang resource persons natin because meron silang death threat. Okay, ito yun DICT. Test done May 9 to 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 days kayo gumawa ng test. Noong May 9 to 15, 2024. Tama? 6 days yun. Doon sa 6 days na ginawa niyong assessment, ang inyong opinion, findings, the findings does not affect the integrity of the lottery system. Ibig sabihin, sabi nyo, ito pagkasabi nyo, yung ginawa nyong pag-assess, lumitaw na hindi apektado ang integridad ng lottery system. Tama? Nakalagay yun. However, nagbigay kayo ng disclaimer na yung certificate, yung sinertify ninyo, does not guarantee security of a system. Ba't pa kayo nag-issue ng certificate? Ba't pa kayo nag-issue ng findings ninyo kung it does not guarantee security of a system or that computer intrusion will not occur? Parang agaw, bawi, agaw. Ano to? It only covers current and existing vulnerabilities during the period of testing. So, ibig sabihin, from 9 to 15, alam ni PCSO na gagawa kayo ng testing, wala silang ginawang mekos-mekos. Pero ang sinasabi nyo, after May 9 to 15, wala kami pakialam na. Hindi namin ginagaranti na hindi magkakaroon ng intrusion sa sistema ng lottery. Yan yung sinabi nyo rito. Ba't pa kayo gumawa ng assessment kung babawiin nyo rin lang? Kung baga nagbibigay pang disclaimer. Diba? Dapat andito talaga yung andito dapat talaga yung technical people ninyo. Insider's threats. Ito. Outsider assessment. Ito yung outsider, hindi to sa PCS, hindi to sa DICT. Nagpagawa kami ng assessment. Nagkonsulta din kami sa IT experts. Vulnerability assessment and penetration testing. Number 1, external security, robust against external hacking. Number 2, compliance system adheres to required security protocols and standards. Now, may limitation. Insider threats. Insiders with legitimate access can manipulate. So yung merong may hawak ng root access,
pwede magmanipula. Sa ngayon, root access, kasama ka na po ata, Mr. Reyes, Chairman Reyes? You were given root access na? Kasi dati si GM, AGM. Actually, I just heard it, that access code. Are you referring to the access code, Mr. Chair? Yes, access code. Kasi dati, ilan ba dati, Attorney Arnold Casas? Di ba si GM at saka AGM lang, dalawa ata? Yeah. Mr. Chair, may I clarify Access the code. root access? Yung root access can enter kahit po yung database system namin. Yung access lang po namin ni GM is administrative access. It's not a root access. Hindi, kasi po, ang nasabi sa akin, kaya ang nabigyan na ng root access noon ay si GM at saka AGM dahil yun ang nakalagay sa contract. You weren't here ata during Yes, several sir. hearings. Kaya ang tinatanong ko ngayon, kasi ang gusto ko sana noon, si chairman mabigyan din ng root access. Kayo po nabigyan ngayon. I was not aware whether the former chairman was given that root access. No, he wasn't, sir. He wasn't. Ako, wala pa rin po. And I will have to check it because I also made an inquiry from a friend who is also an IT expert. And then I was told na yun nga po, it is only something to do with administrative matter. Makikita yung current, yung benta o kung may tumama, ganun po ang aking pong pagkakaunawa. Yeah, because nung nakaraan hearing, mismong IT experts nyo, ngayon hindi nyo na pinapadala, nagsasabi to root access kaya manipulahin yung lotto games. She made a statement, I forgot her name. I will double check on that, and if that is have a semblance of truth, I will insist to have that root access. Okay. Thank you for that. Pwede natin pakita yung kanina na hindi natin napakita at the start of the hearing. Okay. Yan ba yun? Okay. Nasaan yung ano? Hindi ata yan. Okay, going back to kanina when we started this hearing, at the start of the hearing, yung iLotto app inaccessible starting July 13, 2024. 1-year trial run launched on December 15, 2023. Of the online betting platform by Pacific Online was shortened into 6 months. There is PCSO Lotto online app which is accessible. Is this the same iLotto app? No? The answer is no. Please explain po. Sino sabi ng no? Hindi po yan. Yung pong iLotto, after the 6-month test period, inabandon na po muna namin yan. Inabandonan nyo na po. So because the board decided na to make a transition from a mobile app to web app to mobile app, and that request is still pending before the office of the President, Mr. Chair. So up to sa ngayon po wala pong iLotto na kinukuha po ang PCSO. Okay. Now, DICT, next. Wala pa rin yung ano mo?
yung friendship mo, sir? As of now, sir, ang report po sa amin nung staff ni ASEC ay ASEC po is still currently in a meeting po na nagka-conflict lang po. So Anong meeting po we're ito? Sa Malacanang or outside meeting? Hindi ko lang po sure. Well, sir, this is a hearing. At nabigyan kayo ng enough notice. So parang pinabaliwala niyo itong hearing, which is very important kasi gusto malaman ng taong bayan ano nangyari sa PCSO, integrity ng PCSO. Kayo importante rito, kaya pinatawag ko kayo dito ngayon. We apologize po, Your Honor. Rest assured po that we'll be clearing the schedules po for succeeding deliberations. Pag next time pumunta kayo rito kasama yung mga ano nyo, technical people. Yes po, Your Honor. Lahat ng technical people nyo yung gumawa ng assessment papuntahin dito. Yes po. Mag-attend. We'll do po, Your Honor. Kasi with due respect sa'yo, wala akong pakinabang sa'yo. Parang flower base ka lang dito, sir. Kasi wala ka naman may sasagot. At I don't blame you. Ba't ikaw ang pinadala? Wala ka naman masasagot sa amin, sir. Di ba? PCSO, ulitin ko bago tayo suspend, nakakainit naman ang ulo. Kayo dyan sa DICT. Itong Lotto Bilyonaryo, hold nyo muna to. Sir. Actually po, that is also pending approval before the office of the President. Kaya nga sir, yeah, I know, pero kayo po nag-iisip nito, tapos pasok ka presidente. Ba't kasi kayo mag-iisip ng ganito mga klaseng laro, samantalang hindi pa nga napuprove kung maayos pa bang integrity ng PCSO, Lotto Games? Yan po naman ay still on the planning stage. Kaya nga, bago kayo magplano-plano, pwede nyo masabihin kay Mr. President, hindi po muna kasi tine-check muna yung integrity ng PCSO. We will take your advice and we will wait until such time that the integrity and the credibility of the PCSO is back. Yes, sir. Yun po importante, sir. Thank you, sir. Alang-alang po sa taong bayan kasi alam niyo po itong Lotto Games para sa mga mahirap to diba? Something to look forward to na mali mo baka makachamba, manalo ako, etc. Pero ang lumilitaw base sa mga kumakalat yan sa social media na ang nananalo ay hindi naman talaga mga mananaya kundi yung mga nangangapital. Totoo yan. Nangangapital. May pera. O dili kaya taga-gobyerno ang nananalo. Yan po yung kumakalat. Unless na may prove natin na hindi totoo, magbuwantusawa kayo. Kung gusto niyo pa, Lotto trilyonaryo for all I care. Basta yung integridad ng PCSO, intact pa rin po. Yun lang po importante sa akin, sir. Po amin pong tutugunin ang inyong pong payo and we will wait for the outcome of or the report of this committee. Thank you, sir. At also, sir, yung sa national president, si Ma'am Evelyn Marking Javier, yung mga Lotto operators, tingnan nyo rin po yung kapakanan dito nila, sir, kasi kawawa po I really pity them. Po, sige po. We'll have to look into it. Ma'am Evelyn, meron kang gusto sabihin pa? Last statement. Hindi naman po sa gusto kong magsumbong, pero yung Lotto outlet ko po ay terminate po ni GM Robles. Bakit po? Dahil po nag-attend ako ng prayer rally dahil hindi pa nga po na ibabalik yung cancellation. Kinancel yung Lotto? Terminate po niya noong June 10. Bakit daw po? Kasi daw po nag-attend ako ng prayer rally. Ano yung So prayer? wala po akong hanap buhay talaga for almost 3 months na po mag-100 days. Malakas pa naman po doon sa amin ang pataya kasi gawa ng mga sundalo po doon sa amin tumataya kasi sa Tanay po yun Dapat sir, Mr. Reyes, kayo po isang dating judge, di ba? Dapat patas tayo. Walang kinalaman sa kanyang political belief, yung kanyang negosyo. Sana hindi nang pikialaman. Baka pwedeng pakibalik, sir. Sorry, sir. I'm not, Sino ba Your Honor, Assistant General Manager, Mr. Casas? Kung siya man, Attorney Patiag, kung siya man umattend ng prayer rally, kung ano man prayer rally na yan, and hindi ko alam kung ano yung pinagsabi ng prayer rally,
kung yun ay something na hindi maganda sa pandinig ng PCSO o against sa mga belief ng PCSO, wag natin pakialaman yung kanyang negosyo. Baka pwedeng pakibalik, sir. We'll bring this up to the management, Mr. Chair. Kasi po ito yung nangyari nung June, nung panahon po ni Mrs. Gabuyo. Ako lang po pansamantalang nakaupo. Pero titingnan po namin yung records po, Mr. Chair. Yes, it was AGM Gabuyo wrote me a letter also na due to, binalidate lang niya po yung letter po ng show cause order po ni GM sa akin na Ano nakalagay po sa show cause order? Nag-attend po ako ng prayer rally. Nagdasal naman lang po talaga kami and marami rin naman po kami. Kaya lang talaga pong dito po yung show cause order po. So because of you attending a prayer rally, kayo po ay na-issue ng show cause order. Opo. Tapos nag-explain naman po ako na sana po kasi naghihingi po kami ng audience sa inyo. Sana kinausap niyo naman po na yung mga agents kasi gusto lang po namin talaga mabalik po yung cancellation. Dahil nga po February 12 po yung last nating meeting tapos wala pong nangyayari. So that was already in May 3 and 16 po. Nagpunta po kami doon sa harap lang at nagpaalam naman po kami. May mga pulis nga po nagdatingan. And we were just prayed lang naman po quietly at yung mga ibang agents nga namin pinagre-resign po siya. Hindi ko pinayagan yung mga placard na merong resign Robles kasi sabi ko wag ganyan. Prayers lang tayo, sabi ko gano'n. Kaya yung cancellation lang po ang inano namin in a piece of paper na sana mabalik po ng PCSO. And then po nung I received a letter po ng May to show cost order po na sinasabi nga po na i-explain ko daw kung bakit hindi ako dapat i-terminate. Dahil nga po nag-attend ako ng prayer rally. And then I wrote a letter po, nag-apila ako po, sumulat po ako sa kanya, and then nagpunta pa po ako ng personal sa kanya, regardless of meron pa po akong letter sa kanya, tapos nagpunta po ako ng personal, kinausap ko po siya, na sinabi ko po sa kanya na yun lang po yung bread and butter ko at yung anak ko naman po ay kagagaling lang po sa heart surgery at wala naman po ako nakuhang tulong talaga sa PCS. And then 3 weeks ago, I was diagnosed po na I have a cancer ho at my breast. So parang siguro sa sobrang stress na po nito, wala kaming hanap buhay. Parang sobrang naman pong, parang sa akin po, parang masyado naman po akong pinersonal at siningle out po ni GM Robles. Parang nag-beg po ako sa kanya, nakiusap po ako sa kanya, pero ayaw niya po talaga. Sabi niya po basta i-terminate Sir, na daw. Attorney Patiag, nandun ba sa kontrata ng PCSO na bawal ang mga lotto operators mag-attend ng mga prayer rally? Otherwise, sila yung makatanggap na show cause order? Is that written Wala po in the yata contract? sa kontrata, Wala. Mr. So din kung wala sa kontrata, mali po yung ginawa ninyo dito kay Ma'am Evelyn Javier. What's your opinion, Mr. Afanan ng Ombudsman, sir? The applicant, Your Honor, may have remedies within the PCSO system in order to have them reconsidered the matter of cancellation of the franchise, Your Honor. The internal remedies would have to be mobilized first within the PCSO system. I think they have room PCSO system muna. Yeah, And kapag room hindi for- na-resolve, then that's the time na pwede sila lumapit sa inyo. Yes, yun, if there's a case within the circumstances of the case, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Afanan, sir. So PCSO? Mr. Chair, Yes, Attorney Patiag, sir. pwede po i-share na. Ito po yung sulat ng aming ahensya sa kanya. Show cause ordered May 20, 2024, addressed to Ms. Evelyn Javier. Ito po yung tungkol sa rally na binanggit niya na last May 3, 2024, kung saan ang iba pang lotto agents na nag-participate. So dito po sa sulat na ito na binigay sa kanya, inaasahan po ng ahensya na makipag-communicate siya sa amin, proper dialogue, and to clear some issues. Ito po ay na-interpret na nag-work against the interest of PCSO.
So yun po, kaya po siya pinadala ng show cause order within 48 hours sa receipt of the notice. So yun po yung naging Pong reason, bakit siya pinadala ng show cause order? apparently dito po sa rally na ginawa sa tapat ng opisina ng PCSO last May 16, 2024 at saka po yung May 3, 2024. Okay. And then this one is So sabi po rito, in short po, attorney, yan nga, tama nga siya. Kaya na-cancela yung kanyang kontrata sa PCSO dahil nag-attend siya ng rally. Na-issue siya ng show cause order, tama? yan po lumalabas dito. And, Kaya nga, yan po, so tinanong kita kanina kung nasa kontrata ba ng PCSO na kapag ikaw ay nag-attend ng rally, prayer rally, kung ano pa man yan, ikaw ay ma-issue ng show cause order hanggang sa ikaw ay matanggalan ng kontrata. Di ba? Wala. So therefore, tulad sinabi ni Mr. Fanan ng ombudsman, ayusin muna siguro to internally. Siguro pakibalik na lang, mag-usap na lang kayo. Di ba? Mag-usap ng maayos. And then after na makapag-usap kayo ng maayos, magpakatawaran kung ano man yung mga problema, and then ibalik na lang yung negosyo niya. What do you think, Attorney Pachag, sir? Pararatingin po namin sa management, Mr. Chair. Nasaan nga pala si Chairman GM Robles? Officially po nasa official travel sa Portugal, Mr. Chair. Okay. Lisbon, Portugal. Okay. So, sige, mag-usap-usap po kayo. Kausapin si GM Robles, saka itong si Ma'am Javier. Kayo po, Attorney Pachag, kasama siguro si Chairman Reyes, kung ano yung pwedeng gawin na para maplansya yung problema. Yung pong lotto agents po, yung lotto outlet ko po 20 years na po siya eh. I have never violated anything in my contract. We remit every day. Lahat po ng takot po kami diyan sa mga violation kasi alam namin yun po yung reason para ma-terminate po ako. Kaya I was really, my whole family, my relatives, they were quite surprised na bakit terminate na lang ng ganun dahil lang nag-attend lang ng prayer rally. I mean, lahat naman po ng tao may karapatan naman pong tumulong din doon sa ibang agents po para marinig po or ayaw po niya kaming dinggin yung aming the prayer rally in front of PCSO. Opo, doon sa kabilang side lang po. And we were not making And that noise. prayer rally is para telling PCSO na there is a problem, please help us. Yeah, we pray na ibalik po yung cancellation of tickets, ibalik po yung 2,000 na bigyan na po ng machine yung 2,000 out. At yung dalawang issue lang po na yun ang pinag-pray namin doon. Yun naman pala, Attorney Pachag. Nag-rally sila sa harap ng PCSO, nagdarasal na sana maibalik yung kanilang mga outlets. Ano masama po doon? Ba't pinersonal? Saka ako lang po talaga ang dahil kayo pong presidente. Sa dami po na nag-attend ng prayer rally, ako lang po. So Attorney Pachag, please, when will General Manager Robles comes back? I understand up to 26th, Mr. Chair. 1 week po yata, Mr. Chair. Okay. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here and then gusto ko pag-ayusin ko sila ni Ma'am Evelyn at maibalik yung kanyang outlet. Sabi niya, wala raw siyang violation for more than 20 years. Ginagawa niyang lahat na tama. And then nag-attend siya ng prayer rally, parang short of saying, nagdarasal at nagmamakaawa na sana maibalik niya yung mga lotto outlets nila nagsara and then napunada. Binalikan sila. Pamimersonal. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Really. This guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds that power that was given to him. Grabe naman. Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si Robles, GM Robles. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, kunting mali lang dyan, kukulong tayo lahat.
Kaya sabi sir, abusado tong boss mo. Itong si Robles, napaka-abusadong tao. He's playing God. Na nobody, wala dapat pwede bumangga sa kanya. Nobody should cross him. Otherwise, ayun. Grabe naman po, Attorney Pachag. I'm sorry, Attorney Pachag, this is not for you. This is for your boss. Diba? Pakisabi na lang siguro sa next hearing. I want Chairman Robles here at pag-ayusin natin sila. Gusto ko maibalik. Wala naman palang ginawa. Kayo ba ma'am, ng bato? Hindi kayo nagbato? Hindi kayo nagsunog ng mga papel doon? Hindi po. We only prayed. Hindi kayo nagsunog ng mga batila? Ano? Hindi? Hindi po. Okay. Nagdasal lang po talaga kami and we did not stay long there. After the prayers, umalis na rin po kami. Oh, okay. Pero they took our pictures. I mean, from the office of the GM, they took our pictures. There were policemen who na pinadala doon. Nakita naman po ng mga police na, ano naman po, peaceful naman po yung prayer rally. Hindi po kami ng gulo. Sige ma'am, sa susunod na hearing, pag nag-attend si GM Robles, pag-ayusin ko kayo, and then i-request natin na ibalik yung inyo pong outlet. Yes sir, kasi yun lang po yung hanap buhay ko. Wala naman po ako ibang hanap buhay eh. Dito po sa ginagawa namin po, gusto ko lang talagang matulungan po yung mga na-displaced na lotto agents. At kaya nila ako ginawang presidente kasi naniniwala po sila na matutulungan ko sila. Maraming salamat po, Chair. Thank you, thank you. Now, Pinoy Lotto. Saan yung Pinoy Lotto rito? Okay. Pwede ba natin i-amend ang kontrata para mabigyan ng root access ang PCSO chairman? That's my first question. Because the last time sa contract ninyo, somebody did mention to me the reason why the chairman wasn't given access dahil wala sa kontrata siya. Ang meron lang is the GM and AGM. Now, can we amend that contract para maisama natin yung chairman? Senator, that's not really up to us. We're the lessor, and so it's the PCSO that determines who gets access. Oh, it's the PCSO. Because we are the lessor of the equipment and the system. So Okay. if they're the ones who specify who gets access. Oh, they are the one Yes, who Your Honor. specify in the contract. Sila yung gumawa ng contract. At No, kung sino gusto nila ilagay doon. Well, the contract is a lease contract, Your Honor. We lease the system and the equipment. And the way the security operates is there are different levels of authority. And those levels of authority are determined by PCSO. Okay. Pakipaliwanag, baka hinintay ko pa rin, baka dumating pa itong ilang minuto na lang pala. Dumating pa itong DICT, root access. Your Honor, there are para simple lang ho. Sige po. Iba ho yung access sa data, iba ho yung access sa administration. Okay. Okay. Yun hong administration, yan ho ang nagmamando kung yung halimbawa yung mga agent, yung mga outlet, yung patay sa ras, ayun. Tapos siya yung nakikita kung magkano yung benta, ganun yun. Yung data naman, yan yung mga data ng mga numero ng mga tinataya. So the tickets, the bets, that's the data access. But the access to those are instructed to us by PCSO. Okay. So yung root access saka data access, magkahiwalay po yun. Yes, Your Honor. So sino po may access sa data access? Ilang Right tao? now, Right now. only two, Your Honor. At sino po yun? GM, tsaka yung data security ng PCSO. GM and data security. Okay. Kasi meron nga pong mga nung last year nagsasabi na through maybe data access yung ticket ng isang mananaya ay kayang panalunin.
May mga ganong klaseng mga allegations kasi na kaya manipula po yung game. Paliwanag ko pasimple yung structure ho ng sistema. Ganito ho yun eh. Yun hong all of the system is housed in a main computer system. It's hardware. It's a big computer. Okay. There is no public access to that computer. Hindi siya ma-hack. Kasi bago ang na-access lang ng mga outsiders, pati yung mga agents, is another computer in between. Access ng mga agents at mga outsider. How about access ng mga tao sa loob ng PCSO? Yung dalawa ho, pwede mag-access doon. Yun ang sinasabi ko. Pwede. Opo. Yung dalawa. In other words, kung yung dalawa ay loko-loko, halimbawa lang loko-loko, kaya nila manipulahan yung laro. Hindi ho, well, theoretically ho, pero hindi ho ganun kadali yun dahil... Kaya nga, hindi ganun kadali, pero kaya. I can say yes theoretically, pero I cannot also see how they can do it. You said yes, pwede. Kasi ho, yung resulta ng bola, hindi naman nasa computer din yun eh. Iba pa yung pag-draw ng number. Magkahiwalay ho yun, walang connection. So halimbawa, tumayaw kayo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hindi mo kayang ayusin yung computer para manalo yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung winning ticket is drawn out in a draw machine na nakahiwalay. Walang access yun. So yung pag-draw nun is live in front of witnesses. Pipiliin yung number by floating balls, yung lalabas na bola. Siguro nakita nyo na yun sa TV. Okay, I'll give you a scenario, sir. I'll give you a scenario. Yung minutes before the draw game, yes, sir. may tataya ng winning number. Okay, sabihin natin, lumabas na yung winning numbers. Yes, sir. A minute after na lumabas ang winning number, may tinayaan yung winning number. Hindi na ho, sarado na ho yung tayaan. Why not? Kung kaya nga manipulahin. Kung gagamitin yung kanilang access sa data, kung ano pa man access yung para manipula na pwedeng pumasok pa rin yung taya. Last minute, papalabasin. Hindi na ho papasok sa computer dahil sarado na eh. Pero kung may access yung tao na buksan yung computer, theoretically, yes, Your Honor. But thank you. I can't really see how it can be done. Thank you. So pwede. Kaya sa susunod na hearing, I want the DICT to be here. And siguro COMSEC will invite IT experts as well, not only from the government, from siguro private IT experts. Thank you for your opinion, Attorney Jose Bernas. I really appreciate it. Thank you, sir. Thank you so very much, sir. Thank you, sir. Ano agenda natin? Notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. COMSEC. Ito ang si Senator Rapi Tulfo, no? Itong isang napakagaling na senador. No? Lahat magaling siya. Magaling siya sa police, sa doktor, sa abogado, pati na ba naman sa IT, no? Sa IT na lalarangan. Magaling pa rin si Rapi Tulfo. At ayaw niya maniwala dun sa nag-i-explain na IT expert na hindi pwedeng dayain yung loto. So ayan, no? Sa 2025, dagdagan niyo pa yung Tulfo. Sa 2028, iboto nyo na presidente para magkandalay talaga tayo. So yun lang, see you in the next video.